Good morning po sa inyong lahat. Good morning, Father. Ngayon ay Solemnity of the Most Holy Trinity. Kapag tinanong natin, ano ba ang masabi nating kaisahan ng lahat ng mga Kristiyano, katulad ng Katoliko, ng Protestante, ng mga Orthodox, ano ba ang masabi mong kaisahan natin, bakit tayo tinatawag ng mga Kristiyano? Iisa lang. Naniniwala tayong lahat sa isang Diyos na may tatlong persona. Kaya nga, kapag ang isang sekta o isang grupo ng mga tao gumagamit ng Biblia pero hindi naniniwala sa tatlong persona sa isang Diyos, ibig sabihin, ito ay mga quasi-Christians. Hindi sila totoong Kristiyano, parang Kristiyano lang. Paano ginagamit nila yung pinagmumula ng ating mga turo na wala iba kundi una sa lahat ang Biblia. Ngayon, alam nyo, paano ba tayo dumating sa ganitong pag-unawa na merong isang Diyos? Meron isang kwento noon sa amin, paano sa aming probinsya kapag summer, merong summer catechesis sa mga chapel. Tapos yung mga bata na roon tinuturuan ng catechesis. At yung teacher ng catechesis nagtanong sa mga bata, ilan ba ang Diyos? At yung mga bata, karamihan, nagtaasan ng kamay. Pero may isa na naglibot ang mata sa buong kapilya at nagbilang. At ang bilang niya 10, kaya sumagot siya, 10, ma'am, ang Diyos. Paano 10? Yung ribultong nakita niya sa loob ng kapilya na kumisan ay niluluhuran ng mga tao. Paano sa atin, kung kanino ka lumuluhod at nagdadasal, ito ang Diyos. Sa ordinaryong pangunawa, kaya nga ito ang sinasabi ng ibang mga Kristiyano sa atin, na tayo ay talagang sumasamba sa maraming Diyos, hindi lang isa. Pero hindi, isa lang ating Diyos. Paano pag tinignan mo, yung dasal natin sa mga santo, madalas ito'y dasal na pakikiusap. Naikiusap tayo sa kanila na tulungan tayo, na ipagdasal tayo sa Diyos. Katulad ng dasal natin na Baginong Maria. Sa uli, sinasabi natin, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami na makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Kaya yung dasal natin sa santo, dasal ng paghihingi ng tulong, para bang naipag-usap tayo sa ating kapwa-tao, humihingi tayo ng dasal sa Kanya. Pero pag ang Diyos ang ating dinasalan, ito'y talagang pagsamba, pagkilala na ito ang Diyos ko, na talagang makapangyarihan sa lahat at wala ng iba. Kaya, yung bata, siguro, merong maling pagkaunawa, pero madali yung maturuan paano ay natututo sa magdasal. Kaya makikita niya yung dasal sa santo ay iba sa dasal sa Diyos. Ngayon, paano tayo nagkaroon ng pananalig sa tatlong persona at isang Diyos? Kapag tinignan mo ang ating ang Biblia, sa Lumang Tipan, isa lang ang turo talaga na makikita natin. Sabi ni Moises, isa lang ang Diyos. At dapat ang Diyos na ito lamang ay yung sasambahin at wala ng iba. Kaya nga, ito rin na makikita natin sa lahat ng mga propeta. Magsumamba sa isang Diyos lamang. At hindi pwedeng magkaroon ng maraming Diyos. Sapagkat kung marami ang Diyos, ibig sabihin yung iba dyan ay bulaang Diyos. Hindi totoo. Sapagkat ang Diyos ang pinaka makapangyarihan. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Ang Diyos lamang ang natanging na umiiral sa taas, sa ibabaw ng lahat. Kaya walang ibang Diyos kundi isa lang. Pero pag dumating ka na sa New Testament, ano may kita mo? Aba, doon pa lang sa Ebanghelyo ni San Juan, sa simula na ay naroon ang salita, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. At sino yung salita? Siyempre, ang ating Panginoong Hesus. Kaya parang sinasabing ang Panginoon, malinaw na sabi ni San Juan, ay Diyos.
At may kita rin natin ito sa mga salita ng ating Panginoong Hesus. At hindi lamang sa ating Panginoong Hesus, pero sa karanasan din ng mga apostol, katulad ni Tomas, nakita siya na siya ay Diyos. Kaya nung magpakita ang Panginoon kay Tomas, at sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya, paano mo yun maunawaan? Lalo na kapag tinignan pa sa huli yung mga bili ng ating Panginoon bago sa umakyat sa langit. Sabi niya, humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral yung mabuting balita at binyagan mo nyo ang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya malinaw na ang Anak ay Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Espiritu Santo, pag yung tinignan ng San Pablo, ay Diyos. Paano natin ngayon ito maunawaan? At pagkatapos ng daang panahon, ito na ang binigyan diin ng ating simbahan. Iisa lamang ang Diyos, pero may tatlong persona sa isang Diyos. Hindi sila pare-pareho, magkakaiba sila, may kanya-kanya silang pag-iral, ngunit iisa ang kanilang kapangyarihan, iisa ang kanilang karangalan, iisa ang kanilang layunin, isa lamang ang Diyos, wala nang iba. Pero ito ay may tatlong persona. Mapapaliwanag ba natin ngayon yan sa bawat sa inyo ngayon? Medyo masabi ko, suko ako. Ang atin lamang siguro na masabi na pwede nating sabihin ay sa huling panahon, katulad ng sinabi ni San Pablo, pag tayo na ay sa harapan ng Diyos, doon natin maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng iisang Diyos na may tatlong persona. Kaya siguro, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Kapag tinignan mo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, iisa ang kanilang layon, iisa ang kanilang pamamaraan. Ang pamamaraan nila ay pagmamahal at pag-ugnay sa tao. Ang kailang layon sa mga tao, para sa tao, ay kaligtasan at kabutihan ng tao. Ito ang ating Diyos. Diyos ng pagmamahal. Diyos ng awa. Diyos ng katotohanan. Diyos na umagabay sa kanyang sambayanan tungo sa kanyang kaharian. At ngayon, kung atin mang ipinagdiriwang ang BEC, sa linggong ito ay upang paalalahanan tayo. Ang simbahan din ay kailangan din na maging larawan ng Diyos na to na may tatlong persona. Magkakaiba tayo, pero dapat sa puso natin makita ang isang layunin. Ang layunin upang mapabuti ang bawat isa, upang iligtas ang bawat isa sa kasamaan at kapahamakan. Tayo'y dapat nagkakaisa bilang isang sambayanan, katulad ng pagkakaisa ng tatlong persona sa isang Diyos. Kaya ito ating pagdasal. Sana tayo maging tanda, tayo ay maging tagapagpahayag ng pagmamahal na ito at awa ng ating Diyos at pagkakaisa natin sa ating sambayanan. Nawa ang Diyos na may tatlong persona ang tunay na sambahin natin sa ating puso at sa ating buhay. Amen.